5 kilowatt DE brand hybrid inverter, pre-installed, pre-assembled, bound to Tacloban City. Ngayon commission namin i-power up at iset yung mga inverter parameter settings bago ipadala sa client. So ngayon yung assembly namin mayroong DC MCCB breaker, saka yung mga protection devices namin dito, dalawang DC breaker, dalawang DC surge protection device, dalawang AC over and under voltage protection, dalawang AC breaker sa AC input at output, isang AC surge protection device, isang external ATS MTS for external bypass and external automatic transfer. So sir, pagka-receive mo ng assembly mo, ikabit mo yung battery. Ito, kasama na rin itong battery cable. Observe mo yung correct polarity. Pagkatapos mo kabit ng battery mo, dito mo ikabit mo yung solar panel mo. Bali dito meron tayong label dito. Ito yung MPPT string 1 mo, PB array 1, at saka ito PB array 2. May label din dito, positive saka negative. Before i-connect mo yung solar cable mo, i-test mo muna yung polarity kung tama. And then dito yung grid input mo, AC input power. And then ito yung AC output mo. Ito may label din, papunta na ito yun sa load mo. At i-connect mo dito yung grounding mo. Dito yung ground. So, first to on sa system is i-on mo muna yung battery. Okay, ito naka-on na, naka-power up na. Pag power up na yung battery mo, second mo ni-on is yung battery breaker. Pagka-on ng battery breaker mo, i-on mo yung switch ng DE hybrid inverter. Pagka-on mo ng switch ng DE hybrid inverter, hintayin mo muna na mag-stabilize yung LCD display ng inverter natin. Ma-detect niya yung battery. So may delay lang yan, maybe around 60 seconds para ma-detect niya yung battery at saka mag-stabilize yung LCD display. So ito, ayan, yung battery na tinesting natin is LV Topson brand. BMS protocol is pylon. Yung connection ng BMS cable natin is CAN to CAN port. Yung BMS cable nito is nakakonect na rin sa loob. So detected na ng inverter yung battery. Then next mo na i-on pag na-connect mo na yung panel mo dito at saka AC input, AC output. So i-test lang muna natin ngayon yung yung AC output ng inverter. Bali ito yung AC input natin, may label naman. Ito yung pag nag-reading ito, meaning detected na yung grid natin. So detected dito, no? Hindi pa. So i-on natin yung yung AC input breaker. Ito AC input. Para ma-detect niyo yung grid. So may delay din yan, mga 60 seconds before niya ma-read yung grid power natin. So i-on natin tong wala pang output. Delay pa. Okay, may delay pa yung inverter natin. Ayan. May output na siya. So ito yung AC output ng inverter natin. Ito ang indicator na working normal yung AC output ng DE natin. Then detected na rin yung grid. Ayan, so yung grid natin is 60 Hz, 229 volts. Ayan. So i-on natin yung AC output breaker ng DE natin. Then i-observe mo na mag-transfer automatically yung ATS natin sa solar. Ayan. Automatic transfer siya kasi naka-solar priority mode. So yung external ATS MTS natin is nagpa-function ng normal.
Itong AC input, detected na rin. AC input power from the grid, AC output, meron na rin. So, working na ang lahat. So, your order is 5 kilowatt DE hybrid inverter. Okay. Supply and assembled by Hanem Solar Products.